bawat kwento ng buhay may liwanag na gumagabay. Mga pusong tinawag niya upang magmahal at maglingkod. Kasama ang mga kapatid, naglalakbay at nananalig. Nagkakaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa saya man o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ang puso, tagpuan ang buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman. Sa mga awit at sigaw, dahil ang pag-ibig ay walang hanggan. Habang tayo'y nagkakaisa sa liwanag ng takbo ng panahon. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang puso'y naglalakbay kasama siya. Laging may pag-asa sa hinaharap, ang pagmamahal ay lagi ng sagot. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sa bawat kwento, through the YMC SR Night, no? Alam ko pong mahirap magsimula. Tama po ba, Ate Jenay? Mangangapa ka, magdududa ka, no? Na paano kung sisimula nito? Pero alam po natin, ito yung mahalagang turo ng YMC, di ba? From sacrifice, from hirap, pag sinundan pa rin natin ang ating Panginoon with Mother Mary, ay magiging mabunga ang ating ginagawa sa Panginoon. Life is beautiful. Life can become beautiful, will become beautiful. Hold on to that hope. Kaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon.
mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa saya man o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. We forget to see that it doesn't diminish our capacity to do good and to use the grace of God in our life. Hindi nababawasan yung kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa at yung grasya na pwede nating gamitin galing sa Panginoon. Tagpuan puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Tagpuan ng mga Puso, Tagpuan ng Pag-ibig, mga kwentong nakakaantig, ang pag-asa ay hatid. Yes, turo ni Jesus ang gabay kay Maria laging nakasandal. Dito ang tagpuan ng buhay at pananampalataya. 7 taon ng paglilingkod para sa kanyang dakilang gawa. 7 taon na, tara! Tara! Yehey! Ayan, Simulan na salamat natin ang episode tonight. Ay, sorry, Kuya Bani. Sige, okay po Kuya Jakey. Okay Simulan lang po. natin ang episode tonight bago tayo magkwentuhan at magkamustahan sa isang panalangin. Siyempre, ito ay pangungunahan ni Kuya Bani. Kuya Bani? Thank you so much Kuya JQ, Kuya J po. We would like to invite everyone to say our prayer in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, with grateful hearts, we thank you for gathering us tonight as we celebrate the 7th year as our night of the YMC alumni. Thank you, Lord, for your faithfulness, for the friendships we cherish, and for the memories that continue to unite us. Bless every alumnus, Heavenly Father, our families, our priests from the MMHC, our animators, our brothers, and those who made this event possible. May this evening be filled with joy, unity, and meaningful fellowship. Guide us in all that we do, and may our lives continue to bring honor and glory to you. We entrust this and we offer this platform to you, Lord. In your name, in your mighty name, we say Amen. Amen. Father, and the Holy Spirit, Amen. Thank you, Kuya Bani. At dyan po nagtatapos ang ating tagpuan tonight. Maraming salamat po. Bye! Salamat po. See you next year. Ayan, ang bilis. After 7 days the next year. Okay, pero magpasalamat tayo sa ating virtual audience for the last 7 days. Napatunayan natin na na-miss talaga nila ang tagpuan kasi talagang everyday andyan sila. Grabe, 6 na taon na pala talaga ang nakalipas simula nung nagsimula ang tagpuan. Kaya happy anniversary kasi ito po yung eksaktong araw na nag-broadcast po kami ng unang episode ng tagpuan. Hindi pa tagpuan ang tawag nung araw, pero of course, Linggo pa yun. tagpuan ang tawag natin. Linggo rin kasi yon.
Kaya ano nga, ikapitong araw, ikapitong taon, yan. Kaya happy Wow. anniversary, di ba, sa inyong lahat. Yeah. Yes. Yes. So, at dahil dyan, may question ako, Kuya JQ, ganyan po sa ating mga Mhm. viewers. Ikapitong Yes. taon na po ng SR natin. The question is, kailan po kayo naging follower po ng SR natin? We would like to see it from Anong your taon? comments po. Anong taon po yun? Kasi kami ni Kuya G po, 2020. 2020. 2020. Just go. Mhm. 2000. 2000 po kami. Yung nalito siya, na part siya ng courting, pero nalito siya kung anong year siya nakasali. The best. The best. Di ba? 2000 na ano yun, very significant sa MMHC, grabe. Kung nando ka na Kuya Barney, ang dami mo pinagdaanan. Baka 2020 kami nagsimula ng tagpuan ng SR po natin. At doon po kami nag-start with Kuya G po at first, diba Kuya, no? Thank you Kuya for posting the video ha, kasi na bring back natin yung first ever SR natin. O diba? yeah. At doon uso yung live na tayo. O live na tayo. Yung parang ganun. Tapos walang OBB, basta sasalang tayo. Oo. Ako after few episodes pa ako dumating kasi syempre maarte, alam mo na, artista. Ang magaling pa mag-sign ng contract, di ba? Oo, bawal ako sumulpot bigla-bigla kasi magagalit yung ating ano. Pero sa ating virtual audience, gaya nga ang tanong mo Kuya Vani, sobrang nag-evolve din yung audience natin. Dati, ang audience natin mostly mga animators, then may mga time na mga trainers, tas may time na puro alumni din yung audience natin. And then, dito rin nangyari na nagkaroon tayo ng mga kaibigan from our viewers na first natin sila na-meet sa tagpuan. Tapos, na-meet namin sila sa Tita Sol. Di ba, Kuya G po? Si Tita Sol, nakasabay natin si Tita Sol sa misa sa may silay. Tapos sabi niya, di ba kayo yung nasa tagpuan? Ay, opo, tita. Ako si Tita Sol. Sabi niya, pinapanood ko kayo every Saturday. Ay, talaga po, tita. Ilo po ganyan. Tapos si Tita Remy, di ba? Tita Remy from US, nanonood. So, lagi natin yan kasama sila. Then, yan. Eventually, lumawak talaga yung ating reach until sa Australia nga, meron tayo Taiwan. Tapos, just the other day, or 2 nights ago, meron nanonood from India. Wow. So, meron tayong viewer from India. And syempre, yan nga, ito yung mga viewers natin na talagang lagi kasama, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya dapat kasama na natin sa bati natin ang namaste dahil may India na pala tayo. Yes. Diba? Diba? Kanina kasi pinapanood ko yung first episode, grabe, no? At talagang ang tech natin talaga tulad dahil yung tech talaga, talagang wala pang kaayusan dati, hindi katulad ngayon. At least si Kuya Harry nandito sa likod at talagang inaayos ang ating product. Kasi dati talaga, anything goes lang nung very first episode. Si Tita Sara nga, mabagal ang internet na during that time. Kaya nangyari, hindi siya makasabay. Di ba? Comment siya ng comment dun sa Naka-move on na kayo ng topic. Si Tita Sara, yung comment niya, yung kanina pang tanong. Tapos sa kami kumanta ng Marian Battle Hymn. After 10 minutes, saka pala kumakanta si Tita Sara. Marian Battle Hymn. May tinanong kayo sa ating virtual audience kung anong year daw sila naging viewers ng tagpuan. Si Kuya Richard, sabi niya, 2023 but not regular. Pero si Kuya Richard wala siyang absent this week. Kuya Richard, thank you. Hope to meet At you first, soon. lagi siya sa comment, ha. Si Tita Julian Ratonil naman sabi, 2023 dahil kay Father Eric Go Yes. DO Community. Sabi, Si Kuya Franklin nag-hi din sa atin. Happy Sunday, Kuya. Tapos si Tita Jet nandyan. Siyempre nag-comment siya. Si Father Rap, goodbye na. Nahihilo na si Kuya Barney. Sabi ni Kuya Father Rafael. at ang sabi ni Tita Amor, di ba, maayong gabi from Murciana All. Diba? Murciana All. Si Tita Jonah nandyan din. Good evening sa tanan. Graduation day, 7 of 7, si Tita Julie. Si Tita Julie, ano yan? Ano din yan? Marami din yung pulot of the day. Kasi Diba? every night din siya. Kung may wish nga to every night, yan matutupad ang wish nila ni Kuya Richard. Lagi silang present. Tsaka yung Hells Angels. At kakain sila talaga pagkatapos ito ng bibingka at saka puto bumbong. Correct. May bago tayong bansa. Pero tayo, Father Rap from Uzbekistan, ay grabe. Ano lingwahe po doon, Father? Uzbekistan. Magjo-joke sana ako pero baka hindi pang TV. Hindi pwede. Yes. Mag-isip ko dapat yung joke mo, nabasa ko utak mo.
Hindi pwede yon. Yes. Sorry. Tita Mel from CDO. Tita Mel, good evening. Tapos, i-mention natin na, di ba, nag-start din sila Father Ralph, Father Imar, tsaka si Reverend Ivan sa Dagupan. So, doon din, nagkaroon tayo na reach out natin yung Dagupan community, mga YMC natin, tsaka animator. In fact, yung year 1 nila, nagkaroon kagad tayo ng guest na animator from Dagupan. Tapos, CDO din, di ba? CDO, nakailang episodes din tayo na may CDO. And then sa Bataan also sa DYMC, meron din tayo mga guest, especially yung first 3 years o first 4 years natin, mas nadadalas nakaka-guest tayo ng Bataan. No? Pero parang eventually, nagkaroon siguro mga dynamics din sa communities, ganyan. So, and then nag-change. Dati weekly tayo. Sunday, nagsimula po siya sa mga viewers, no? Nagsimula po tayo ng tagpuan. Hindi tagpuan yung pangalan niya. Ang pangalan niya ay YMC Alumni SR Night. So, dati. So, after nun, bumalik sa nag-unti-unti, na-busy mga tao, tapos tayo ulit bumalik tayong tatlo. At nag-join naman sa atin yung ibang mga bago nating mga Alumni. kasama sa tagpuan, di ba? Kagaya ni Kuya Honeybird, di ba? At ang pinaka-latest nga, si Ate Jessa, Si Jessa. di ba? Ang ating latest na host dito sa tagpuan, di ba? Akala niya tech lang siya, pero nagulat siya pagpasok niya, host na siya. Ganun. Yeah. Tapos, hindi pa tayo natapos dun sa natin, no? Hindi tayo natapos dun sa ating online platform. Meron din tayong online magazine 3 years ago. So dun mo sa title. Yung title, naging tagpuan siya nung 4 years ago. Naging guest natin si Brother Ivan. Brother pa siya noon. Sa kanyang guesting, we believe, no, it was the Holy Spirit who led him to mention that word tagpuan. During that time, nag-iisip na yung ating team ng title or ng theme for next year. So we decided na palitan na siya eventually ng tagpuan. And yun nga, ito rin tagpuan natin every Saturday. Yeah, pero parang naglalag tayo online. Sa inyo din ba? Okay, okay lang. Alam mo, Okay. itong tagpuan din ang naging way para ma-reach out natin yung mga matagal nang mga hinahanap natin na mga nag-retire na animator, yung mga matagal na nawawala ng mga trainer, YMC member. Ito rin naging daan para makakonect sila ulit sa YMC. Diba? Kaya talagang blessing talaga ang tagpuan. And yung isa sa... Go ahead. Yes, meron. Sige, go. Yung mga memorable moments natin with tagpuan, no? Yung episode na pinakamahaba yung kay Father Pius, na inabot ng madaling araw. Kasi ang daming pumasok na guest sa Zoom to honor him. And then, the other one was 2022 also, yung kay Father Gerard, na isa rin sa parang very, nakakaantig ng puso, no, na episode. Talagang, tawag nito, sabi ni Father Rafael, magpakabait your life. Opo, Father. Kaya nga po hindi ako nagsalita. Ngani! Kaya nga hindi tuloy po yung joke, di ba? Ate Jessa, good evening. So, yun na nga po. Tapos, ngayon po, may Matters Pay na rin tayo yung digital magazine natin. So, basahin po ninyo yan. Maraming mga nakalathala po dyan ng mga articles na gawa ng ating mga brothers, reverends, fathers, and alumni. At saka Yes, mga kaya kuyas, for Yes, 7 Kuya years, Van. nagkaroon tayo ng iba't ibang tema, diba? From SR Night, Sabado Night, tapos nagtatagpuan, meron tayong padayon sa misyon, tapos yung We Still Believe, yung last year. At ngayon, syempre, ngayong year po, iba naman yung ating theme for our 7th year. At ito yung Evangelization Beyond Borders, 7 years of sharing the faith online. Diba? At Ayan. dapat natin pasalamatan din sa taong ito, sa pagpasok natin sa ikapitong taon. Pasalamatan natin si Kuya John Q. Kasi nga, dahil sa kanya, meron tayong official tagpuan theme song na ang title ay napaka-creative tagpuan. Diba? Medyo hindi siya, medyo malayo siya sa ginagawa natin, no? Kaya nga So, nag-brainstorming pa talaga si Kuya John kung ano magiging title ng theme song. Diba? correct. Tapos Pinabukuhan ko yun, ha? tapos yung logo natin, yung nakikita po ninyo dyan na logo, ano po yan? Yan po yung ating logo. Official logo na ng tagpuan. And then, finally, may logo na tayo. No? And then, yung theme nga natin yan, pinagbotohan naman yan ng buong team. Tapos, ayan, thank you Father Rafael. Si Father Rafael laging nanonood yan talaga sa atin. Although, minsan paggabi na, ano ba yan, ang haba? Ganon. Kasi matutulog na ako, mag-computer rest na ako, ganon. Father Rap, see you soon.
in Manila, si Brother Enzo nandito. Sorry, Brother Enzo pa din talaga ang tawag ko sa kanya, si Cyrus. Yan, hello Enzo, good evening. Hello, Enzo. Kamusta? Oo, yan, good evening sa ating mga viewers tonight. Alam ko excited na kayo kasi nga last night ito ng ating 7 nights na special episode at napatunayan natin na pagkatuloy-tuloy natin ginagawa yung mission, marami palang ding tao yung thirsty and hungry to hear the word of the Lord through our platform, no? And it affirms us na talagang nasa tamang direksyon tayo at nasa tamang mission tayo. Tama yung Kuya Jake. At dahil dyan, babalik po kami next year, July po. Abangan nyo po. Yung 1 year mahaba- nagpahinga. Medyo mahaba-haba po yung pahinga po namin this year. Kaya sinusulit talaga po namin every night. 7 nights po tayo dito. Next year po, 8 nights na po. Yung SR po natin. At syempre, Pero- po sa lahat, kagaya po, sabi ni Father Raf, Kuya J po, Kuya JQ, na mag-behave daw tayo. Sige po, Father Raf, at dahil dyan, ibibigay na po namin ang disclaimer natin for tonight. The views and opinions expressed in this program are those of the hosts, speakers, and guests, and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Thank you so much po. Thank you. Kaya po pag nag-joke po si Kuya JQ, joke lang po niya yun. Huwag niyo po kami idamay ni Kuya Bani. Wala po kami kinalaman po doon. Sa naisip na kanina, Father Rap, wala kami kinalaman doon. Kay JQ lang po yun. Hindi nga tinaloy nga ni. Ito na. Huwag na patagalin pa. Alam ko, nag-aantay ng ating 2,100 viewers tonight. Kaya nga naman, huwag natin patagalin pa. Let's all welcome our guest speaker for this last finale episode, the ating special episode for the YMC 7 years anniversary. Let's welcome Father Ricardo Luanzon, Father Leo. Yes! Good evening, Father! Good evening, Kuya Bani, Kuya John Q, and Kuya G po, and to all our ano ba tawag sa kanila? Online Mga viewers, online viewers, no? Yes. Sasabihin ko sana televiewers, no? So online viewers, no? Pwede naman. Ayan. Father, before we proceed with your SR, we would like also si Father Leo po for everyone's isa po si Father Leo sa mga talagang nilalapitan namin in terms of yung kunyari sa creatives or naghihingi kami ng mga insights for the Tagpuan show. Kumbaga advisor, no, spiritual advisor for this. Although maraming mga pare pero constantly kay Father Leo din kami nag-reach out. So with that, Father, I would like to ask for your message for our online viewers as well and for the team Tagpuan for our 7-year anniversary. First, congratulations sa Tagpuan team, no, for being faithful. Alam ko hindi ganun kadali, no? And for continuing for persevering, no, in this kind of ministry and kind of mission. And of course, thank you din sa mga YMC alumni, mga members, animators, and yung mga kahit yung mga non-YMC, no, na patuloy na sumusuporta sa ating ministry. Thank you very much, and I hope that and pray that we continue together, no, in this ministry and mission. Yun. Kaya idol ka raw ni Cyrus John Eligarpo o otherwise known as former Brother Lorenzo Father Leo. Talaga mga fans, ongoing. Yes. Yes. Nawala bilang sabay-sabay tayo nagtigilan, no? Anyway, may laging may dumadala ang Anghel kasi makapag-guest natin si Father Leo. kaya nga. At dahil speaking of Anghel, yan, simulan na natin ang ating episode tonight with the SR from Father Leo. So ayan na, ready na nyo ang inyong mga notebook at ang mga pens at ang inyong mga notes sa telepono para sa inyong mga pulot of the day, no? I-read nyo na yan sa topic ni Father Leo. So Father Leo, take it away. So once again, good evening. Allow me first to read the gospel, no, for the 14th Sunday of Ordinary Time. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father,
and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So this night is the last night, no, of the series for the celebration, 7th year celebration, 7th year anniversary celebration of the YMC Tagpuan. No? And siguro baka wala nang nanonood ngayon, no? Kasi mukhang pagod na, no? For the past 6 nights. No? Anyway, so the theme of our 7th year Tagpuan is evangelization beyond borders. 7 years of sharing the faith online. And the topic na binigay sa akin is more on being focused on calling. Okay? And I would like to start with this African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. I repeat, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. No? So all of us are pilgrims. No? And sabi nga tinuturo, I remember nung YMC, nung nagsisimula ang YMC, that the Youth for Mary in Christ is a community, and the objective or the call is to form a fraternal, praying, apostolic Christian community. So that is the aim of this group, no, of this YMC nung nasa high school tayo. So yun ang talagang in-emphasize, no, sa mga SR, na mga brothers, sa mga fathers, that we build a community. No? And going back to that proverb that I shared with you, that since we want to go and to journey far, then this YMC is our vehicle. No? So we go together. No? So we do not go or journey alone. No? But as YMC members, so we go together since we form a community. No? So we go together as a community so we can go as far as God's kingdom in heaven. So yun ang ultimate goal natin, na lahat tayo makarating doon sa langit, no, na ipinangako sa atin ng Panginoon. And it will be very difficult to go to that place kung mag-isa lang tayo. So in this community, YMC community, and even if na hindi ka talaga member ng YMC, pero yung mga supporters natin, they are already part of this community, no? Since they joined in our ministry and mission. No? Kaya we consider them as members of our community na rin. No? Kumbaga parang auxiliary. Meron tayong mga auxiliary members na kasama natin sila in our ministry, no? In our mission of evangelization. So the gospel that I've read, no, for today's SR night was taken from today's celebration of this 14th Sunday in Ordinary Time. That is also connected with the call, with our vocation. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." So that is the call of Jesus for us. Of course, in the scriptures, there are a lot of vocation stories, no, yung mga Bible, in the Old Testament, sila Moses, no, yung mga prophets, and even in the New Testament, si Saint Paul, no, yung mga apostles. So they've been called by Jesus, no, especially in the New Testament. But for us, so we are now being called to come to Jesus, not because we are overburdened, but because God or Jesus would like to work with us. But that's why He is giving His yoke, inviting us to take His yoke upon ourselves. So this is the call. I would like to focus on that call of our Lord. For all of us, He is inviting us to come to Him. Jesus is calling us, especially sa amin, no, sa Marian Missionaries and even sa YMC, di ba, ang ating ang mission natin is to lead young men to the foot of the cross. So
yun ang naging mission natin, di ba? So dinadala natin ang mga kabataan patungo kay Kristo, lalo dun sa paanan ng kanyang krus. So, in a way, this is also a call for us, no, to always go back to that call, no, as YMC members, di ba? As YMC alumni, na doon tayo tinawag ng Panginoon, doon tayo nagtagpo, no, doon sa paanan ng krus. Kasi yun ang doon tayo dinala ng mga brothers natin, ng mga fathers ng MMHC o ng YMC. Diba? So doon tayo nagkita-kita, doon tayo nagtagpuan. Kaya yun din ang panawagan sa atin. No? As members of this community, we also lead others, no, to go to Jesus. No? And that is our call. Diba? So tinawag tayo ng Panginoon. So pwede natin tignan in that aspect, yung when we speak about calling, na tinawag tayo ng Panginoon to experience His grace and His love. And therefore, it is now our turn to call them also to the foot of the cross. So therefore, this is our way of evangelization. So because evangelization is to share our faith. No? Kaya napakaganda din ngayon, we are making use, no, of this platform. We share our faith online. Kumbaga parang mas malayo na yung pwede nating marating at mas marami yung pwede nating matawag. Even if na pagpalagay natin ilan lang yung nanonood sa atin every night, every tagpuan, pero for sure, yung mga nanonood sa atin were able to put into practice, no, yung mga sana, no, yung mga natutunan nila. And in a way, that is also a form of evangelization. So yun ang gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon na tinatawag niya tayo. No? And it always begins with going first to Jesus as a disciple. Diba? So before being sent as an apostle. Diba? Kaya nga, lahat tayo ay tinatawag, no, na maging, in a way, apostle because we are being sent. Kaya going back to our objective as YMC, to form a fraternal, praying apostolic Christian community. So an apostolic community means that we follow, no, the apostles in doing the mission of evangelization. Kaya yun din ang aim natin. No? It always starts with an encounter with Jesus. No? So before we are being sent, we go back to Jesus to listen first. Kaya nga yun ang sinasabi nila ng Panginoon in the gospel, learn from me. No, I am meek and humble of heart. So, yun ang laging call sa atin. No? So, for the past 7 years na itong YMC SR Night or Tagpuan, at for sure, hopefully, no, and we pray na magtuloy-tuloy ito, no, at hindi na matapos, no. Kumbaga, hanggang langit na, no, ito ang ating ministry and ating mission, na we always go back to that call of Jesus. Diba? So, even if na naka 7 years na tayo nagmi-mission, pero dapat paulit-ulit tayong bumabalik pa rin kay Lord. So, yun ang call eh. No? Yun ang call ng ating Panginoon. Na even after being sent to do our ministry, we should always go back and respond to that call. Come to me. No? So, this is our calling as YMC. At hindi lang sa school, no? yung YMC ngayon, because of this online platform, we are now able to reach the different parts of the world. And what we are doing is to share our faith through our SR, our reflection. So this is an opportunity for anyone to hear Christ saying, come to me. So hindi natin namamalayan, no? Kahit yung simpleng sharing natin, kahit yung siguro yung mga lokohan o tawanan na during the tagpuan, so it can somehow inspire yung mga nanonood sa atin and yung mga sumusuporta sa atin na hindi natin namamalayan na this is already the way of Christ calling them. Diba? Kaya nga malaki yung papel, no, na ginagampanan nitong YMC Tagpuan na kasi nagiging way ito ng Panginoon para makaabot ang kanyang salita, no, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, when we speak about call or calling, it always begins with an
encounter. Diba? So lahat naman tayo. Diba? So nung nag-start tayo ng YMC, no, for sure itong idea na mag-share online, no, ay nagsimula rin because of an encounter. Not only with our members or alumni, but it is an encounter with God. It is an encounter with Jesus. Diba? Na maaring ginamit tayo ng ibang alumni o ibang pare, ibang brother na mag-join sa ganitong mission or of evangelization. Pero for sure, it is God who called us. So 7 years of sharing the faith. So it is not about the numbers, yung number ng followers natin o ng mga nanonood sa atin. But what matters is whether the people has encountered Christ. Diba? So, yun ang importante, no? So, of course, minsan na napapako tayo na konti lang nanood, konti lang yung naka-view, di ba? Pero, di ba nga, yung tinuturo sa atin, di ba, na kahit isa pa yan, we give our best. Di ba? Kasi yung isang yan, pwede yung ma-inspire, and that single soul will be able to spread what he or she has learned, no, from this sharing of our faith, no, to other people, no. Kaya it's always an encounter. Kaya nga, yun nga, 'di ba? Tinawag natin itong tagpuan, no? So an encounter na kung saan itong pagkakataon na nagkatagpo tayo, nag-share tayo ng ating mga stories, ng ating mga reflection, diba? So ito yung pagkakataon na ibabahagi natin sa ibang tao at hindi natin namamalayan na nakakatawag na pala tayo. Even if na hindi sila manood, even if na hindi sila mag-view, no, with what we are doing, pero the mere fact na nakaabot sa kanila, no, dahil may mga nag-share sa kanila ng kanilang mga pulot of the night, di ba? So yun pa lang, no, na nagagawa na natin ang ating ministry. Diba? Evangelizers are not the most eloquent or learned. Minsan yun ang inisip natin na hindi ako equipped, hindi ako skilled when it comes to ministry, o minsan yung ibang ini-invite natin parang nahihiya na humarap, no, kasi sabi nila nahihiya sila magsalita, no, kahit na online yan. Pero it's not about being eloquent or learned when it comes to our faith. But sabi nga sa ating gospel, no, na Jesus revealed the Father to the little ones. So, sino yung mga little ones na yon? Ito yung mga, even if na nakikita nila na may pagkukulang sila, pero they're still willing to serve. Kaya nga, isa sa mga requirement to respond to the call is humility. Diba? Humility, kapakumbabaan, na mismong si Kristo nagsabi, I am meek and humble of heart. So kaya yung ating mga team, no, na they are witnesses of this humility and meekness. Of course, in the standard of the world, no, kumbaga parang kapag you are humble or lowly or meek, parang ang tingin sa'yo loser, no? Kumbaga parang wala kang stand or status sa society, di ba? But again, in our gospel, makikita natin that meekness is not weakness. Meekness is not weakness. Minsan yun ang tinitingnan natin because when we become meek and humble of heart, just like Jesus, then we are able to show to God that He will be able to use us. Because in our ministry of evangelization, we are not the one speaking. We are just instruments. And it is Christ who is doing the work. So yun ang maganda na balik-balikan natin lagi. No? Na minsan kasi na naghihinder sa atin na wala akong kakayanan, no? Nahihiya ako, di ba? O wala akong skill pagdating sa ganyan. But if you are meek and humble of heart, no, na matatanggap mo yung panawagan sa atin ng Panginoon because it is Christ who will be working in us. To become meek and humble is just like saying,
I need help and I cannot do it alone. Kaya yung ating tagpuan team, no, talagang nagtutulungan sila. Kaya nabanggit din nga kanina ni Kuya Jankyo na humingi rin sila ng advice sa mga pare, sa ibang mga animators o sa iba, no? Kasi this is not a work of a single person. No? This is the work of Christ, the work of God. So we show our humility and our meekness. So, and another character of these little ones na minimension ng Panginoon, ito yung mga tao na worry-free. Na if you consider yourself as the little ones being referred to in the gospel, sila yung mga nagtitiwala, no, sa Panginoon. Parang sa pamilya, di ba? Yung mga bata, hindi naman nila iniisip kung saan sila kukuha ng pang tuition, kung ano pang babayad nila sa kuryente, kung saan sila kukuha ng pambili ng pagkain o ng iba pang bagay. Ang nag-iisip nun yung magulang. Basta yung mga anak. So basta gawin lang nila yung kanilang gustong gawin. In the same manner, since we are all God's children, we are the little ones of the Father. So hayaan natin ang Diyos. For sure, in organizing this tagpuan, maraming fears, maraming worries. Pero if we believe, no, on the providence of the Father, diba? So we just continue our work. No? Bahala na ang Panginoon. Diba? So yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. If we always encounter God, if we always encounter Christ, especially in our prayer, then for sure these 7 years of our tagpuan, no, ay hindi magiging in a way successful. No? And for sure malayo pang mararating ng ating ginagawa, lalo ng tagpuan team, because we entrust everything to the Father. So again, vocation is a personal encounter with God, encounter with Christ. So it is a personal call. Sa lahat na nag-organize o nagtatrabaho para may pagpatuloy itong ministry. So I thank you and I admire your faithfulness to this call of God. No? And rest assured, no, kami sa MMAC, sa YMC will always continue to help, because this is not only your work. This is the work of God and this is our work as a community. And so, wag nating maliitin na itong mga simpleng ginagawa natin. Maaring para sa iba simple, no? But sabi nga ni Alex, no? So this is everything for her. No? So, kumbaga, if we give our best, no, with what we are doing, then lahat ng ginagawa natin ay magkakaroon ng prutas. So yung mga simpleng sharing, pag-post natin, so lahat yan. No? Kaya nga, malaking bagay, no, kapag naibabahagi natin kung ano yung meron sa ating puso, no, when it comes to our faith in God. So, hindi natin alam na yung mga, minsan, yung mga nakakapanood ng SR natin, o yung mga replays, hindi natin alam, baka may pinagdadaanan sila, such as depression, diba? Or grief, or doubts, or fears. No? Nga lang, problema, baka mas lalo silang maguluhan no, kapag nakikinig sila sa atin. No? Sana naman hindi. No? Pero hindi natin alam, no, kung paano kumilos ang Diyos. Baka tayo pa ang makaligtas, no, sa isang tao na naguguluhan sa kanyang buhay, naguguluhan sa kanyang pananampalataya. So, we just continue with what God is calling us to do. That is to share our faith. And as mentioned also in our theme, evangelization knows no borders or no boundaries. Just like the apostles and missionaries, our YMC Tagpuan Nights have crossed borders through the online evangelization. I mentioned nga kanina na umaabot na tayo sa USA, sa Canada, sa Dubai, sa Taiwan, meron sa Australia, meron na sa India, hindi natin alam, no? So ganun na kalawak no yung naaabot natin. And for sure, no, as we continue with this online evangelization, mas marami pa tayong matatawag, no, palapit sa ating Panginoon. Even the walls and locked doors brought about by loneliness, unbelief, fear, addiction,
family wounds and indifference. So we can enter through those locked doors. Just like, remember when Jesus, after he resurrected, he appeared to his disciples who were inside locked doors. Diba? So ibig sabihin nakaka-penetrate ang Panginoon, no? Kahit yung puso na sarado, isang puso na parang bato, diba? Yan ay pwedeng mapasok ng ating Panginoon. No? Because evangelization knows no borders or boundaries. 7 years ago, this Tagpuan or SR Night started to plant seeds of God's words. Diba? So kung babalikan natin, kanina mention na the same day ngayon, yung nagsimula na nag-online yung SR Nights natin. And for sure, yung mga unang viewers, unang nakarinig nung SR na yon, baka tumubo na, no? At nagkabunga na yung ano man yung napakinggan nila. And these seeds have touched the lives of many people. Kaya nga, if we just touch one soul who was able to live the gospel values na ibahagi natin through this online platform, then that's the start of bringing the faith in the lives of others. Kung isang nanay na nakinig sa atin, and then she was touched by what we have shared in this SR Tagpuan, then yung kahit hindi makinig na yung kanyang pamilya, no? So for sure, she will be able to pass the values, the gospel or the faith to the other members, no? And ganun din, no? So magpapasa-pasa na yon. Kaya nga, of course, we want na marami tayong followers, marami tayong mga viewers. Pero remember, when it comes to our Catholic Church, no, ilan lang ang ginamit ng Panginoon? 12, di ba? 12 apostles. But these 12 apostles were able to reach the different parts of the world. So ganun din. No? So kahit nga 4 lang o 5 lang yung nanonood sa atin, pero as long as we are able to touch their hearts, so sila mismo ang magiging evangelizers din sa ibang lugar. No? Kaya we do not focus, no, on the numbers, even if we want, no, na marami pa tayong maabot. Pero for sure, they will be able to become instruments also of God. Ba? Kaya nga, calling is the heart of evangelization. Bakit tayo nag-evangelize? It's because we want to call them back to God. Yung mga naligaw ng landas o yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So this is our way of evangelizing. So kaya connected yung evangelization with God's call, na tinawag tayo ng Panginoon para tawagin din ng iba na bumalik sa Kanya o makipagtagpuan, no, sa paanan ng krus, as what we are teaching in the YMC. Again, calling, being the heart of evangelization, starts with God. Sa gospel na binasa ko kanina, maraming tinatawag sa atin ng Panginoon. Sabi niya, "Come to me, take my yoke, learn from me." So ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin sa Kanya at gawin niya sa atin. At sabi ng Panginoon, "I will give you rest. Come to me, all your labor and are burden, and I will give you rest." But remember, ang sabi ng Panginoon, "I will give you rest." Hindi niya sinabi na, "I will remove your problems, I will remove your crosses." No? So ibig sabihin, kasama talaga sa buhay natin yung mga paghihirap. No? So gusto ng Panginoon na magpahinga muna tayo so that kapag nakapagpahinga tayo, magpapatuloy tayo sa ating trabaho. So rest with God is not a waste of time. Katulad ng iniisip na ibang tao na, hindi lang ako magdadasal, hindi lang ako magsisimba, sayang lang yung oras, gagawin ko na lang sa ibang bagay. Pero katulad ng mga sinasabi ng ibang santo, mas marami kang ginagawa, mas dapat naglalaan ka ng oras sa pagdarasal. Because rest with God, especially in prayer, is not a waste of time. Why? Because when we take the yoke of Jesus, so yun nga, tinuturo, di ba, yung yoke ng Panginoon, yung pamatok, ay pangdalawahan. So kung pagod ka na, magpapatuloy magtrabaho ang Panginoon. So
Kaya nga, hindi ibig sabihin na nagpahinga tayo tumigil yung ating mission, yung ating ministry. Because if we rest with God, then it is God who continues our work. It's giving time to God for God to work on us while we rest. So, it's not about having followers, but having disciples of Christ. Diba? So, wag tayong mag-focus na kailangan marami tayong followers, maraming viewers. Pero, we focus on gaining disciples for Christ. It's not about having likes. Yung mga, kasi yan ang vocabulary no, sa online, yung likes. But it's more of having love for Christ. So do not forget that this is the work of Christ. What we are doing should flow from an intimacy with Jesus in prayer. Kaya yun ang panawagan lagi sa atin ng Panginoon. You go to me, come to me. No? So we converse with God in prayer. Kaya nga, even after our work, after our mission, our ministry, diba, nagdadasal tayo. And for sure, yung team natin, yung Tagpuan team, would always go back to Christ. Kasi importante yun. So wag nating kalilimutan yan na this is the work of Christ. So after doing our work, we go back to Christ. So para hindi nawawala yung concept na this is the work of Christ. Because without prayer, especially na-mention kanina sa ating objective, that we form a fraternal praying apostolic Christian community. So kailangan ma-maintain sa ating buhay bilang YMC, being part of this community, to always pray. Because without prayer, our content in this tagpuan becomes a performance. Without humility, our ministry becomes self-promotion. So hindi dapat tayo ang sumisikat. Hindi dapat YMC ang sumisikat, kundi ang Panginoon. We are just instruments of our Lord. Remember, the call is always holiness. Sabi nga ni Pope Leo XIV, holiness cannot be achieved in isolation. So we need a companion. We need a community. And this YMC, hopefully, will serve that community, that companion to those people who are longing for and thirsting for God. So wag natin silang hayaan na nag-iisa. So that's the beauty of our evangelization. We form a community. And lastly, as I mentioned, di ba, na hindi mawawala yung paghihirap. Sabi ng Panginoon, I will give you rest. Hindi niya sinabi that I will remove your crosses. Pahinga ka lang. So, but the cross gives credibility to what we are doing. Kaya nga, yun ang panawagan sa atin sa YMC, to lead young men to the foot of the cross. So yan ang dapat hindi mawala na value natin as YMC. For the past 7 years, for sure, there were hidden crosses. At makakapagpatunay niyan yung ating team na nag-organize na ating tagpuan. There are crosses of discouragement, na ayaw na magpatuloy. Minsan yung mga tinatanong nila, magpapatuloy pa ba kami? Wala nang gustong tumulong sa team. Iba nagba-back out na. So nadi-discourage na sila. But I would always remind them na, again, this is the work of God. This is not your work. This is not our work. Diba? So, bakit tayo madi-discouraged? Diba? Then, criticism. For sure, may mga nakikriticize sa ginagawa natin. Or fatigue. Pagod na. Siyempre, may iba-iba rin kayo, especially yung team. May mga trabaho din kayo. May iba rin kayong pinagtutunan ng pansin na extra mile na lang ito actually, itong ginagawa. No? Pero, minsan yun ang nagiging cross, no? Na pahinga muna ako sa tagpuan kasi pagod na ako. Or even yung pag-iisip, no? Minsan yung pinakamahirap yung creative part, no? ng preparation. Anong theme, anong magandang topic. Diba? But again, if we are being considered as little ones, then
allow God no, to work. No, Lord, ikaw na bahala, no? Kasi total work mo naman ito, di ba? So ipasa natin sa Panginoon. So we should be worry-free. Or there are also misunderstandings. Hindi naman mawawala yan within the group, within the team, within the members. Minsan ba kami nag-aaway-away pa dahil sa mga mga comments, di ba? And moments when you wondered whether your efforts mattered. Diba? For sure, natanong na rin ito ng mga organizing no, team of this tagpuan. May halaga pa ba itong ginagawa natin? Di ba? May patutunguhan pa ba itong ginagawa natin? 7 years siguro, sapat na yun, no? God created the world in 7 days. So baka siguro time na to stop or to rest. So nagmamatter pa ba yung ginagawa natin? Of course, these crosses matter. Our discouragement, our fatigue, because crosses are signs of witnessing. Dinadala natin ang kabataan, ang mga tao sa paanan ng krus. So kaya kailangan ipakita natin na yung krus na meron tayo ay maka-inspire sa kanila. Because again, this is the cross of Christ that brings about salvation. So to conclude my SR for this night, Jesus is calling us, come to me. Not only because you are tired, but also because God wants to work with you. So what should be our response to that call? 7 years is not only about accomplishments or success. It's more about God's faithfulness. Sharing faith online is our way of evangelization beyond borders, leading us to Christ as our destination. God calls the little ones who will continue to trust despite the crosses, to commit despite the difficulties. Going back to the proverb that I mentioned a while ago, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And I would like to add, if you want to go to heaven, go with Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, is and ever shall now, be, and will be, world without forever. end. Amen. Thank you so Thank much, you. Father Leo. Wala nakapagsalita kasi parang lahat, ako nagre-reflect ako, Father. Actually, wala akong naisip na tanong ngayon, kundi sabihin lang sa'yo na thank you for closing the closing the 7 nights with a reminder for us that about the tagpuan. And habang ka nagtuto kanina, Father, nagre-reflect din ako sa sarili ko. Oo nga, no, na parang minsan nagtatanong tayo ang konti ng viewers, but I realize, kaya rin pala ako personally, kaya ako nagtagal na maging part ng tagpuan team, because ako mismo, na-evangelize ako habang nakikinig ako sa mga talks, that whole 6 years. I mean, kasama ako dun sa viewers, nanonood, hindi lang ako facilitator ng conversation, but also, I witness, di ba? I'm part of that witnessing, that discipleship, na nakakatuwa. I'm speechless. Speechless, wala akong magsalita. Kuya JQ, sa totoo lang, kasi tinan mo, kung papakinggan mo ang gospel ngayon talaga, dedicated talaga sa iyo. Diba? Itignan mo, kung babalikan mo, sabi hanggang gano'n, di ba? Parang, the Lord, talaga itinago ito sa mga wise and learned, but it was revealed to you, Kuya JQ. The little ones. Kaya nga. Literally. Pagsabi ng little ones, bigla nag-pop up dun sa GC namin, sabi ni Tita Jet, me too. Me too! ito yung sinasabi ni Father Leo na baka makatulong mas maguluhan. Kaya nga. Ibig na makatulong. Kaya po kami may disclaimer pa. Particularly dahil po dyan, kaya may disclaimer po kami pala. Yun po talaga yung reason, kaya po kami may disclaimer pag episode. Pero anyways, Kuya Jipo, JQ, and Father Leo, yung listening from Father Leo, parang I imagine naka-round table tayo. Yung parang kinakausap na lang tayo, tapos parang nare-reminisce mo yung mga bagay-bagay na nangyari sa atin before,
up to this 7th year. Kasi ako dito nailagay ko when was the time I was called to do this? And I remembered actually, Father Leo, na it all started with a game. Laro. Laro po ng YMC Pasay South ata yun, Kuya JQ, na May pa-Gcash. na may pa-Gcash. Yes. That was pandemic time, di ba? Yes. Oo, tapos sa bahay lang, yung parang ganon. Tapos they posted a question, tapos you have to give your answer. Pag nanalo ka, you will receive a Gcash from Ate Silay. Yung ganon yun. Tapos after po nun, nagkausap-usap na with Ate Jelay, tapos na-invite na for the Thursday Rosary. Tapos biglang si Kuya G po, Thursday Rosary, tapos hinabaan yung time slot niya. So parang na-overtime po siya doon dahil meron siyang maraming Kuda. Kuya G po that time. Tapos yun yung mga bagay. I think Kuya JQ Kuya G po. Yun yung mga bagay na hindi natin alam na magiging reference siya to create this kind of platform. Yun yung mga simple things siguro or mga bagay na hindi rin natin sinadya to have this one, pero nangyari siya, nagawa siya because of those things, Kuya J po with Kuya JQ na nag-SR, tapos bigla naisipan, sige, ba't hindi na tayo mag-SR every Sunday, yung parang ganun. Tapos eto na tayo, 7 years na siya. I mean, ang galing lang kasi tapos yung isang point na gusto ko sabihin, Kuya Father Leo, is that totoo po yun. Parang paulit-ulit po siya. You have to go back with Jesus every time. Kasi po every Saturday, every Sunday po na meron po kaming bisita. Actually po ako personally, parang fear ko before was, kayo ko kayang mag-SR dito o kayo ko kayang sumabay sa mga kuya ko dito kasi at first po wala pa ko masyadong kilalang pare. Yung kilalang pare ko lang po yung mga naging brother po namin nung high school po ako. Same. Ako din. Ako I mean hindi ko rin kilala si Kuya Kaji po personally, sa lang na-meet sa virtual lang. Tapos yung parang feeling ko na wala naman ako masyadong kaalam sa Bible, sa mga santo, sa mga verses na kailangan memorize mo, yung parang ganon. Pero Kuya, in return is marami ako nakukuhang lesson doon sa mga sinishare po ng mga bisita namin. At yun po yung parang nagsasabi na you have to go back, you have to do it again kasi you will be learning from these guests na meron kayo. At feeling ko yung evangelization po ay nangyari po siya parang it's a two-way communication po, Father Leo, sa amin. Sa inyo po na nabisita po namin at saka sa amin rin po na minsan ay through your sharing po ay may reflection rin po kami na ma-share lang po namin po sa mga bisita natin saka sa manonood. So thank you so much for the 7 years and sana nga po hindi po to yung rest natin. Hindi naman siguro. Sure naman tayo doon. Kasi sabi ni Father Leo, to be honest, si Father Leo, isa yan sa mga kausap talaga namin, lalo ng time na ayaw na talaga namin i-pursue yung 5th year ata or 6th year ata. Yun. Basta ganon. Parang 5th ata. Oo. 5th yun. Tapos, we consulted ibang mga priests sa MMHC, but yun sila, Father Leo kasi Father Eric talaga, yung isa sa mga talagang, yung seriously talagang, kuya kasi ganto. Tapos lagi na sila namin sa amin, ano ba kayo? Hindi naman, talagang ano ba kayo yung term? Hindi naman ano ba kayo? Sabi lang ng Father na parang, it's not about yung relevance naman ninyo, hindi nyo naman masasabi kung sino nga yung na-touch ninyo. Na inulit ni Father Leo kanina, na mali mo yung isang nanood nung gabi na yon, parang, yun nga, nagbago yung buhay, na i-apply niya sa buhay niya, yung napakinggan niya, or kahit paano bigyan siya ng kaliwanagan because of the SR night. Parang okay na yon. Parang, tapos yun nga, parang nire-remind kami na parang, ganun talaga, may mga masasabi naman talaga yung mga tao. But at the end of the day, it's still about doing the work of the Lord and doing it out of love, out of the generosity na binigay ng Panginoon na binabahagi mo din sa iba. Kaya parang nakakatuwa na marinig ulit ngayon yon from Father Leo na ayun nga, it's really about the encounter with Jesus. Kaya siguro nandito rin tayo. Di ba kay Jips? Oo nga, paano kasi dati, nung nagsisimula ko dati, ang unang kinatakot ko dito, Diyos ko, ano to yata to? Trap yata to, pababaitin na naman ako nito.
Kasi alam mo, ang epekto sa akin ng tagpuan kasi for the last 6 years, napilitan ako magpakabait ulit. Alam mo yun, naging conscious na ulit ako dun sa mga Pakabait sinasabi ulit. ko. Hindi kasi ganun, kahit dati, may mga alumni na nagsasabi, ang mga comment nila ganito, grabe. Grabe ginagawa nyo, no? Grabe, ang lakas yung magpakabait, no? Kasi sila, kahit sila yung umattend lang daw, the mere fact daw kasi na umattend sila, makinig sila dito, there's something daw that nabubuhay daw sa kanila na from the past. Kasi parang nabubuhay yung grasya ng araw ng mga bata sila na kapag High school. SR, bumabait sila. Alam mo yun, yung hindi naman santo na kabaitan. That there's a certain sense ng, kasi for one, tagpuan kasi ito yung may date kayo ni Lord, meron kayong usapan, meron kayong pagkikita. That encounter itself is already a source of grace. Kaya, yun yung baon-baon nila Hindi na, kasi di ba minsan nagpapaano tayo dito, comment kayo kung ano natutunan nyo. Hindi na nila magawa daw minsan, pero kahit daw hindi nila nagagawa, sabi ganun, the mere fact that I was there was already a blessing for the week. Sabi Totoo. ganun. Tama. Tapos kaya, Jeff, speaking of blessing, no, ako, one of the biggest blessings nung nag-yes ako sa tagpuan, kasi nga, nawala ako sa YMC naman talaga no, after nung high school. Kasi syempre, busy ka, nurse nurse-nursean, ganyan. Tapos, nag-work sa corporate. Tapos, siguro, blessing din sa akin na na-expose ako sa mga different, sa events management, sa paggawa ng mga script, pagdidirect, ganyan-ganyan. Never, kung na-imagine na babalik ako sa YMC for a mission, na ganito, na tinap nga ako. Tapos, isa sa mga blessing sa akin is really, tulad ni Bani, hindi rin ako maraming kakilala sa YMC. Sa MMHC, to be honest, no, pag tinanong mo ako sa MMHC, kakilala ko lang si Father Jancy dati, si Father Blaze, si Kuya Felix kasi brother siya, naabutan ko, Kuya Raymond, Banatikla, saka si Kuya Cyril, Halandoon, kasi taga dito sa amin. And the rest, wala na akong kilala. But with the tagpuan, nagkaroon ako ng maraming kakilala, mga pare, no, nagkaroon ng mga kaibigan. And then, na-reconnect ako sa YMC, nakaka-attend ako ng First Friday Vigil ulit, na dati hindi ako maka-attend kasi nga, walang pamasahe or hindi pinapayagan dahil bata pa nga, no. Tapos yun, talagang grabe yung parang meron pa pala tayong ibang magagawa no after ng YMC. And talaga it's really about yung calling na sinasabi ni Father Leo, yung calling to evangelize. Talagang nakakatuwa kasi parang pinagsama-sama tayo ni Lord. Kasi yun, nabuo yung magkakaibigan natin. Tayo, di ba? Hindi tayo magkakabash, di ba magkakilala. Tapos kami nila Father Leo din. Alam mo yun, parang may ganun. Parang nakakatuwa. Sobrang blessing sa akin na parang thank you Lord. Thank you na dinala mo kami sa tagpuan. Kasi yun nga, ang ganda nung ni Father Leo kayo na sinabi na parang even the closed doors, kayang i-penetrate yun ng work of evangelization na ginagawa natin. Talaga kanina parang ang galing nun na, oo nga no, si Jesus Christ, nakapasok siya dun sa closed door na dun sa mga disciples niya. Tapos tayo naman sa work na pinapagawa sa atin ni Jesus. Etong mga sharing dito, yung mga talk nila Father Leo, talk ng mga pare and brothers, can penetrate a heart na puno ng galit, di ba, nag-heal, nag-grieve, or whatever na meron sa heart ng isang tao na sarado. Etong work of evangelization na to, napakaswerte natin na tayo yung tinawag ng Panginoon to do it. Pero dapat nare-remind tayo na always to pray. Sabi ni Father Leo kanina, to always go back to the Lord after doing our service. Yes. Grabe, Kuya JQ, no? Dati wala kang alam, no? Ngayon, sa sobrang daming nalalaman mo, pwede ka na itumba. Kasi talaga si Kuya JQ kasi talaga father kasi yung nag-update sa amin. Kasi yung mga ganito, ganyan. Sabi ko talaga, ang galing na network, no? Alam mo talaga lahat yan, no? Oy, grabe ka. Pwede yung may directory. pero kidding aside, sa totoo lang kasi talaga, totoo naman talaga yun yung dito ngayon for the last 6 years na ginagawa natin to, no? Yung sinabi ni Father Leo kanina, that this is not about performance anymore, di ba? Kasi siguro, in the beginning, siguro ganda ng motivation natin. We have to present something na worthwhile, something na, kapakipahinabangang talagang tatangkilikin. Pero napansin ko kasi in the course of the years, wala tayong pakialam sa ganun basta gagawin natin. Alam mo yun. Kasi for one, wala naman talaga tayong script lalo nung araw. Meron na tayong structure na sinusunod ngayon. Diba? Kaya pinagsabi sa akin, ba't pare-pareho sinasabi nyo? Siyempre may script kami, no? Pero pagdating doon sa discussion, sa lesson, wala tayong preparation for that. Kumbaga, grasya yung umaandar. Kaya mararamdaman mo talaga, nandito ang Diyos kasama natin.
Kasi magugulat ka na lang na parang paano mo natin na itatawid yung bawat episode na na maganda. 'Di ba na kasi nga Diyos na yung hindi na sarili natin ang binebenta natin dito, Diyos na talaga. Correct. Kuya, dahil siguro pinag-usapan tayo yung calling, tanong ko na lang si Father Leo kung okay lang Father Leo to share. Is kailan mo nung high school po naramdaman niyo na talaga yung calling ninyo to become a priest? Actually, it is not a calling to become a priest, no? So, sinishare ko nga rin sa mga seminarista namin na going back to my vocation story, it started with a leadership seminar, no? So, karamihan naman sa amin doon talaga na-start. Doon talaga kasi especially nung literally pinalapit kami doon sa cruise, no, yung si Putol, di ba? So, yun talaga yung talagang magti-trigger sa'yo na magko-commit, no? Kasi you want to become the hands of Christ, no, among the youth. And doon nagsimula after ng leadership seminar, sabi ko, kumbaga nag-commit na ako sa YMC. So inisip ko noon, paano pag after 4th year, di ba? Kasi yun usually worry natin, di ba? So paano na lang yung YMC? Wala namang YMC sa college, no? So doon sa leadership seminar, sinabi ko na gusto ko talagang mag-commit sa work ng YMC. Pero nung 4th year, so sabi ko paano yun kapag after 4th year, no? So the only way is to enter the congregation, the MMHC, no? Kasi para maipagpatuloy yung ministry. Pero wala sa mind ko na gusto kong magpare, no? Actually, after the novitiate, before meron pa kaming contemplative, no? So I applied for contemplative way of life. Aside from, of course, syempre na-inspired ako sa way of life ng mga contemplative. Pero isa din sa mga kinatatakot ko yung magsalita, no, sa mga maraming tao. So kumbaga parang mahiyain talaga ako, no. So yun na talaga ang sa mga natakot ko noon, no. Kaya nung nakita ko may contemplative community, sige, dito na lang ako. So never pumasok talaga sa isip ko na magpapari ako, no, when I entered the congregation. Basta gusto ko lang na magstay sa YMC. And at that time, the only way to stay sa YMC is to enter the congregation. And then eventually, si Lord nang kumilos, dinala niya ako sa active life, and then yun na, nagtuloy-tuloy na naging pari na. Alam mo, Father Leo, si JQ kasi, tsaka si Kuya Bani, hindi sila nag-trainer kaya hindi po nila na-encounter si Putol na you are my hands. Ang message po sa kanila ni Lord, hindi you are my hands, you are my tongue. Yeah. Kaya naging makunda. Kaya po yun. Totoo po yun. Yung po narinig nilang calling. Yeah. So yun pala yung story ng calling ni Father Leo for for everyone na nanonood ngayon. Kasi nga, syempre I'm sure na-inspire yung mga nanonood sa atin ngayon. Actually, sabi ni Tita Mel, thank you sa reminder, Father Leo. Yan. Tapos sabi ni Tita Weng, for sure, tagpuan as created ripples of faith. Magandang gabi at maraming salamat po watching from Cagayan de Oro. Ayan, speechless daw si Tita Mel. Kaya dahil speechless siya, nag-comment na lang siya. Speechless na pero dami ng comment. Yes, speechless siya pero nakapagta-type siya. Go together tayo mga friends. Yes, go, go, go. Sabi ni Tita Julie, ayan, ang sabi ni Tita Julie. Looking forward for the next 7 years, Father Leo. Sabi ni Father Leo, rest if you must. Saan ba yun? Let Jesus take the yoke for you para ready na ulit. Hashtag we love you, Father Leo. The Leonatics. Leonatics. At si Tita Mel na speechless daw, sabi niya, meekness is not weakness. It means possessing power and confidence from the Lord. Thank you, Father Leo. We love you. And I'm so meek. Sa speech naman niya si Tita pero sa writing hindi. Yes. Writing na. Si Ate Jelay, ang budala. Tita, nasulat ko din yan sa aking notebook. Alam mo, tinan mo yung notebook ko, di sulat ako. Sabi ko kanina, ay para maalala ko, i-highlight ko. Ano nangyari? Na-highlight ko lahat. Ang dami kasi quotable ko si Padre Leo. Ano ba dito? It starts with the encounter with Jesus. Ganun. The cross gives us the credibility for what we are doing. Oh, kala nyo Di ba? Kuya JQ, Kuya J po, and Father Leo, I'd like to to reiterate yung sinabi kanina ni Father Leo, Kuya JQ, na parang dito ako parang I remember na parang natawa rin ako nga we have different crosses, diba? Yung to continue this this art of the cross of discouragement, being discouraged, criticized, tapos fatigue.
Sabi ko, oh, tatlo to, pasok kami ni Kuya J po, Kuya JQ, tsaka ako. Pero pagdating sa creating, creativity, parang, ay, wala kami dito. kay Kuya JQ lahat to. Sa'yo na po to, Kuya JQ, yung Bahala ka na dyan, susunod na lang kami bahala sa'yo. ka na dyan sa sa theme, sa sounds, sa music. O bahala ka na po dyan. Doon na po kami sa fatigue tsaka discourage mo. Pero I have one realization rin po, Father Leo, no, doon sa sinabi natin na, di ba yung YMC talaga, our mission is to lead young men to the foot of the cross. Pero sabi ko nga, paano kami, paano yung YMC alumni? Kasi we're not dealing with 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 the young men, no, to going to the foot of the cross. Baka sabi ko nga, we are here to gather again those who were once young men to remain at the foot of the cross. Yung parang ganon. We would like to go to gather them again. 'Di ba Kuya JQ, no, from with this Gusto ko yun. platform, Oo. with this platform, parang hindi naman kasi natin kailangan na na to tell them, uy, balik kayo ganito. Para we will just want to let them hear na lang kung ano yung nangyari dito, at yun yung magre-remind sa kanila to gather them again and to remain kung saan tayo dati. At yun yung foot of the cross. So, Gusto ko yung Kuya Manny, gusto ko yung nagtanong ko kay Father Leo, Father Leo, paano po kami? Adult na kami, wala kami nag-desayang. Pero meron po ako naisip. Yung meron ka pa rin sagot. I love it. At sa isip mo, di ba, na yung pala siya, that we will call again those who encountered Christ before. yes. Tapos di ba, yung feeling din ng mga alumni pag nag-guest sila dito, parang, parang, oo nga, may YMC pa pala, buhay pa pala tayo, YMC. No? Ganun. Kasi nga we don't limit ourselves, 'di ba, hanggang high school, 'di ba? Dapat after high school may pupuntahan tayo. Kasi yun yun yung naging rason ni Father Leo eh. What if after ng fourth year, paano pa ako paano ko po ba ma-experience yung YMC? O di pumasok kasi Father Leo sa sa congregation. Tami ni Kuya JQ, wala kaming ganun dati, Father Leo. Pasok lang kami sa congregation pero umuwi din kami, Father. Oo, uuwi din kami, hindi naman kami pwede magstay doon, yung parang ganun. So, ito yung siguro isang platform rin na somehow that could gather more YMC alumni. So we do hope po na after 7 years and 4 more years to come, mas marami pa po sanang alumni na na mag-gather namin po through this platform. Ayan. Yeah, So thank you. May bani ko lang kasi actually naman talaga yung to lead all yung leading at the foot of the cross. Ang sinabi naman talaga kasi ni Tita Leti doon, hindi naman lang young men, all men. Of course, siyempre, inclusive lahat, pati babae doon. All kasi nga diba dati nung 70s kasi hindi pa masyadong hindi pa masyadong politically correct ang language. Kasi sinabing all men, lahat, diba? Kasama babae, diba? Kaya yun naman talaga, hindi lang naman young men. So happen lang na ako sa itong YMC sa kabataan. Pero ang talagang mission, to lead all men at the foot of the cross. Yeah. May tanong ako kay Father, may tanong pala akala ko wala akong matatanong kay Father Lay. May tanong lang ako bago mag-commercial. Father Lay, kunwari po, sa amin or sa iba, kunwari sa ibang seminarista or kung sino man, naramdaman yung una may calling ka na ganito. And then, kunwari, for example, dun sa lumabas ka sa seminary or kunwari kami, nag-change kami ng career, ganyan. Yung calling po ba natin, Father, nagbabago po siya? Pwede ba siya magbago? Like, kunwari, dumating yung panahon, depende sa exposure mo, kunwari, sa community. Kunwari, hindi mo naman gusto magpare before, tapos kunwari, na-expose ka sa YMC, biglang, dati gusto mag-doktor, sa ganyan, nagpare ka. Kami naman, kunwari, nasa corporate kami, biglang gusto pala namin magpare, ganyan. So, may ganun po ba? Is it possible na magbago po yung calling or ano po? The views and opinions expressed in this program are those of the host, speakers, and guests and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they present, such as the YMC and MMAC community. Go ahead, Father. Before I answer that question, gusto ko lang mag-comment do sa sinabi ni Kuya Van na of course connecting it with the gospel, no, siguro wag lang natin limit sa young men but the little ones, di ba? So kumbaga if you invite people to become little, so then we can bring them to the foot of the cross. And yung sa sinabi rin ni Kuya G po na isa rin sa mga
kumbaga parang mission namin as MMH, sa atin na rin as YMC, is to reawaken the consciences of men. Diba? So parang doon nag-start yung mission ni Tita Letty, to reawaken the consciences of men. So, kumbaga, so yun na rin, that's why we bring these men to the foot of the cross. So by reawakening their consciences. So now, go answering the question ni Kuya John Q. Again, the universal call for all of us is to be holy. Diba? The universal call to holiness. So, yung mga, kung anong profession mo, anong vocation mo, anong ginagawa mo, it can change, di ba? So, may mga seminaries na lumalabas. Actually, may mga paringan na lumalabas din, di ba? So, nag-change ka ng path, career path, no? As long as you can answer that call to be holy, di ba? So, wala namang masama doon, no? And, of course, sa amin, ako as a formator, isa sa mga na-realize ko rin, no? In terms of vocation, it should be a personal encounter. Kumbaga parang kailangan ikaw mismo maka-discover na this is my vocation. Minsan kasi, for example, dito sa seminary na parang hindi naman fino-force, no? Parang inaano natin na in-encourage natin na hindi dito ka, no? Ito talaga yung vocation mo, di ba? Minsan pag may mga nagpapaalam. Pero I've realized na you have to own your vocation na hindi pwede na galing sa formator mo lang, galing sa superior mo siya lang nagsabi. Minsan kasi pag ganoon na, sila lamang may gusto. No? So, pero kung masabi mo talaga, ito yung gusto ko, at ito yung magpapabanal sa akin. So, that's why, for example, when I was a formator, so, basta sinasabi ko, kunyari may lalabas, basta it is a product of a prayerful discernment. Kung yan talaga ang gusto mo, so in as much as we want you to stay, pero kung yan ang sinasabi ng puso mo na yun ang bukasyon mo, so go for it as long as magiging banal ka in that calling. I love it. Tulog na ba mga brother ngayong pake? Baka. Ha? Tulog na po ba yung mga brother? Tulog na. Sana po tulog na sila. Kinabahan na talaga, Father, dun sa question ni Kuya John, kaya binasa ko yung disclaimer natin dito. Pero sinagot niya naman, Father. Kaya salamat. Hopeful lang po ako na sana tulog na yung ibang brother. Pero ang ganda ng sagot ni Father Leo, talaga tama naman. Regardless kung mag-aasawa ka, because marriage is a vocation, di ba? Tapos, being single, no? And of course, in the religious congregation also. So, whatever it is, kung saan ka mapapabanal at mapapalapit lalo sa Diyos, di ba? Yun nga, ang ganda nung our universal calling is holiness. So, with that, siguro it's time for us to really have our one and only commercial. And after that, we will have our POTD for tonight. And we will read some comments. A shout out kay Mackenzie. Belated happy birthday, Kuya Mackenzie. Ayan. Hello, Kuya Mackenzie. And speaking of birthday, let's watch this birthday video for our July celebrants. Take it away, Kuya Harry. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa mga may birthday. Lalo kay Ate July na malapit na. Yay! Yes, sila ni Father Ralph, no? Tsaka si Reverend JP. Birthday din niya. At si- Yes. At si Father Rafael na nagbabago na ang kanyang mga Oo, mga si Father Ralph. profile picture. Ano yan? Preliminaries na para sa big day on July 19. Magkasunod sila ni Reverend JP 18 tas 19 si Father Rafael, di ba? Yes. Si Father Ralph pa. Father Ralph, opo, Father Ralph. Father Tapos Ralph, Ralph. Ralph, July Ano 11. nila? Birthday na, anniversary pa ng ordination. Yes, Birth correct. anniversary din ni Tita Letty. Ni Tita Yes. Leslie. Oo, correct. July 11.
Ang saya, no? Ang dami pagdidiriwang ngayon. Kaya nga, sabi nga ni Reverend Clement, this episode is special. Full force daw ang CDO. Sabi ni Tita Julie, yes. Go, go, go CDO community. Yan. Sabi ni Okay, Tita Weng. Ano sabi ni Tita Weng? Sabi nito, Weng, isingit mo kami, please. Saan ba to? Saan ba to nanggaling? Hindi, sabi ni Tita Weng, yes, solid, solid. Sabi nga ni Ayan. Padre Leo kanina, di kami members, auxiliary na kami ng Ayan. MMC. Sabi ni Tita Julie, support ka namin kay John Q. Tita Julie, saan po? Saan po? Diba? At ang tawag nila kay Kuya Clement, Clement Maria Cutie, mag-set ng schedule para kila Ate Maldita si Julan. Oo, yan. Sa kanilang mga bagong assignments ngayon no, sa community. And talaga namang tuloy-tuloy. So with that, no, let's have our POTD. Alam mo, nakakatuwa kasi ang dami pa rin Ayan. Pasabi daw, sabi natin Jelay, nire-remind lang po namin kayo sa mga nanonood ngayon po sa YMC Alumni Facebook page. May nakapin po doon na form. Paki-fill up po yun. Paki-fill out po siya. Kasi po yung form na yon magiging natin siya. Parang kumbaga, what do you call this? Base natin siya dun sa mga, at least, makagawa ng mga greetings sa inyo tuwing birthday po ninyo. At saka, contact po kayo if ever may mga events tayo, ganap-ganap yan. So, pwede po yun. Paki-fill out yung form, nakapin po sa YMC Alumni Facebook page. Tapos po, yung mga past episodes natin from year 1 to year 6, nasa YouTube channel po natin. Please, like and subscribe the YouTube channel YMC Alumni. And yung mga ganap po natin sa MMHC, sa YMC, sa mga Facebook pages po ng ating mga community. And, of course, let's continue to pray for our vocations. Lagi po natin isama sila sa ating daily rosary, ang ating mga brothers, reverends, at mga pare ng ating Marian Missionaries of the Holy Cross. No? It is our way to also help them in their vocation and support their vocation by praying for them. Let's always include them in our daily rosary. What else, Kuya Chips? And Kuya... Pinagdadasal ko lang na tulog yung ibang brother. Yun lang naman. Ako, Kuya JQ. Ay, aside from that po, yung Matters Pay po natin, continue rin po siya, di ba, Kuya JQ? So sana po, if you want to read also the stories of our animators, brothers, priests, puntahan niyo po ang FB page po natin, tsaka click nyo lang po yung mga post po natin about Matters Pay. 3 years na po siya at continue po yung pag-upload po ng mga bagong issues po ng Matters Pay po natin. So maraming salamat po sa lahat po ng mga behind the scene people po ng Matters Pay po natin. Thank you so much for compiling all the stories of our MHC and YMC families. Ayan. And before we give our POTD, gusto natin magpasalamat unang-una sa lahat ng virtual audience natin who really watched this 7 days. Imagine, hindi namin alam na talagang marami pala talagang gusto ding makapakinig ng SR at matuto. It's not really about, tama yung sabi ni Father Leo, hindi na siya yung dami ng viewers Kumbaga yung consistency ng mga tao who really wanted to be nourished spiritually. At salamat din po sa ating mga reverends at sa mga pare na sumama sa atin itong linggong ito. Special mention ng Mondays, of course, si Father Claude. Tuesday is si Father Eric. Go ahead, Kuya po, and Kuya Vani. Wednesday, gabi, si Reverend Vincent. Pagdating ng Thursday, si Father Felix. Nasabi ko sana Alexis, pero si Father Felix, di ba? At Kuya Bali, sino yung sumunod after ni Father Felix? Yun yung Friday na wala ko, Kuya Jepo. So Wala kayo. Mo kung sino po yung naging bisita no Friday. Yung alam ko lang kahapon si Father Michael. Father Michael kahapon. Yes. Reverend Ivan nung Friday. Dapat si Reverend Ivan na Kagabi kahapon. si Reverend Ivan. Yes, kaso bumabagyo sa kanila. Kaya talagang to the rescue si Reverend JP na ang pangako Reverend dapat ni Kuya J, ang pangako ni Kuya JQ ay papalitan ang sa poster si pero hindi nagawa. Ewan ko kung ihahabol pa pero last day na ngayon. Tapos syempre ngayong gabing ito salamat kay Father Leo who's been there since year 1 sa mga special episodes sa ating mga 'di ba like ganito Father Leo, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong support at rest assured that we will continue our mission in this platform, the mission of evangelization. At rest assured din po, nahingi pa rin kami ng tulong sa inyo. Because sabi nga, meekness is not weakness. Kaya hingi po kami ng suporta sa inyo, tulong sa inyo sa mga ganito, Father. Tama. With that,
Go for it, Jips. Mamaya na, sa mamaya na lang. Sige, sige. Now, with that, let's give our POTD for tonight. Ilagay nyo rin po yung mga POTD ninyo, mga tita, mga titos, mga kuya and ate na nanonood po. Ilagay po ninyo yung mga POTD sa ating comment box. Tayo, Kuya Vanny, ano mga POTD so Kuya Jip po? Ako, ang POTD ko ngayong gabi ay to constantly remind myself na kaya ako ginagawa itong tagpuan. Na kaya tayo nandito sa tagpuan ay para sa Diyos, para kay Kristo, para kay Maria. So dapat talagang every episode dapat sila yung nagiging bida, sila yung nade-deliver natin. And I can only do that if I will always establish a good relationship with our Lord and our Blessed Father. Kasi everything will flow naturally if I will maintain that relationship. So I have to really pay good attention to my prayer life, ganyan. Talagang para at least talagang pag humarap ako dito, ang daladala ko si Kristo at si Maria. At maraming salamat sa mga nanonood sa amin, lalo ng mga taga-CDO na naging inspiration namin. 2 years, first year pa lang daw nila, kaya wag mo na raw tayo mawawala. Kaya ang feeling ko naman, kung mapasok na tayo sa ika-7 taon, siguro magtatagal pa naman talaga ang ating tagpuan. At maraming mga CDO, animators and members ang mag-a-attend at magiging guest natin dito. Yeah. Pero hindi naman ibig sabihin ko yung JQ na araw-araw na tayo dito sa tagpuan. Ay, hindi po. Twice mamaya a month pa rin po tayo. Second and 365 episodes a year. Yes. And tonight is our 176th episode. Yes. Wow. 176. So, ayun na. Let's give our POTD. Kuya G po, tapos ka na. Kuya Vanny. Sa akin po Kuya JQ, Kuya J po at Father Leo, siguro kaya tayo umabot ng 7 years kasi this is not just a calling of one person. It's a calling of everyone present here right now at saka yung mga naging kasama po natin. And because also of our encounter sa YMC, yung encounter natin yung sa mga pare, sa mga naging bisita po natin, kaya yung call na meron tayo ay patuloy po nating sinasagot, patuloy po nating ina-answer po ito at sana po ay huwag nating ibaba yung call po sa atin ng Panginoon na mag-serve through this platform and to evangelize former YMC or those who are watching us online because this call is very important, urgent, and necessary. Thank you po. Yun, ganon. Na-pressure tuloy ako, hindi. So, ako naman, ang POTD ko tonight is that, sabi ni Father Leo kanina, tinawag na ng Panginoon to experience His grace and His love. And now it is our duty to let other people experience that as well in our own mission, in our workplace, in our family, and on this platform that we are called to do. So, as long as kaya, as long as meron pa tayong ilalabas na creative juices at as long as andyan sila para suportahan tayo, then let's do our mission together. And sabi nga ni Father Leo, together, we will go to heaven. We'll go to heaven because sama-sama tayong ginagawa ang mission na to. With that, let's ask Father Leo to give his POTD or pabaon of the day. And then, Sandali lang po Kuya JQ, mag-shoutout ko lang si Sister Violeta de la Paz Guerrero. Kasama ko siya dun sa Friends of the Bar, yung International Catholic Charismatic Community na indicator ko every other Friday. nanonood siya. Hello po. Yes. Good evening. Hello po. Ayan. Ang dami nga nanonood sa atin, even mga taga-parish namin, tsaka mga SFC, Talagang nanonood sila. Ayan, nahingi natin kay Father Day ang kanyang pabaon of the day, POTD, and also the final blessing for us and the viewers. Go ahead, Father. Again, God continually calls us every day. And of course, we should also continually respond or say yes, hopefully, to the call of God. And we should not be afraid, because it is God who will be working in us and through us and with us. We are just instruments of our Lord. So we have to become little ones in the sense that we have to become worry-free. And for now, this is the way that we can reach out to different people, this online sharing, faith sharing. So siguro after ilang years, baka magbago na yung platform. Pero at least sana ready pa rin tayong mag-respond o mag-say yes
kung saan man tayo dali ng ating Panginoon. As long as we say yes to that call to be holy, to the universal call to holiness, and we continue to be faithful in serving the Lord, serving the youth, and bringing them to the foot of the cross. Amen. So we now end with a prayer. Name the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for calling us to share your gospel beyond borders. Keep our hearts humble, our faith strong, and our love for you ever growing. May every word we speak and every message we share lead others to encounter Jesus. Renew our zeal, bless all who serve in evangelization, especially the YMC Tagpuan team, and help us to answer your call with courage and joy each day. Through the intercession of Mary, star of the new evangelization, may we faithfully bring Christ to the world. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Maraming salamat po, Father Leo, sa lahat po nanonood ng ating SR tonight. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, may tanong ako. Natuto ka ba tonight? Ayan. Yung sagot niyo po, please paki-comment. Hihintayin po namin. Syempre, may POTD ka din ba? Nako, sa susunod, alam kong yes, meron ka pa because another special episode ng Tagpuan para sa ating ika-7 anniversary po ay malapit na. Magpapahinga lang po kami sandali pero babalik at babalik po kami. Hindi po kami kagaya ng iba na lang iiwan. Ayan. Kami. Di ba Kuya JQ, alam kong wag natin sabihin. Ito ang tagpuan nating lahat. Kasama ka, Jesus at Maria. Kuya JQ? Yes, at tama ka dyan, Kuya Vanny. 7 taon na nga tayo magkakasama, mga katagpuan. At kung ikaw ay #feelblessed sa ating episode online show tonight, no, aba siguradong mas marami at exciting pa ang darating na ika-7 taon dito sa ating online SR Tambayan. Kaya huwag kayong a-absent sa susunod nating episode in August. Magkita-kita po tayo. Inaabangan ko talaga na magkamali si Kuya JQ sa pagbasa ng script na yan. No. Stick na kayo, di ba? At talagang makita mo talaga ngayon, talagang very talaga in the script talaga si Kuya JQ, di ba? Pero dahil nga sa tagpuan, bawat tawa at bawat awit nagbibigay ng lakas at pag-ibig. Kaya dito sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Tita Virgie, good evening. Humabol, Tita Virgie. Good evening po. Ayan, Tita Jet. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong lahat. Sa susunod, mga katagpuan, salamat again, Father Leo, at sa ating mga virtual audience tonight. Mag-ingat po tayong lahat. Kita-kits po tayo sa August. God bless you all. Good night. God bless you. Mama Mary loves you. Ayan Bye-bye. naman. Kaya, tagpuan, 7 taon na. Ano? Ano? Tara. Tara! Okay, bye-bye. Good night. Night. Tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon.